Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Siya nga ba talaga may hangad sa pera ko o ikaw? Kenneth! Baka naman gusto mong mahulog ang loob ko sa'yo. Nang sa ganon, ikaw ang ligawan at pakasalan ko. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Hanggang saan at hanggang kailan nga ba dapat panigan ang isang kaibigan? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Talia sa ating dulang sa kanyang panahon. Ang ibig mo sabihin, hindi mo talaga mahal si Kenneth, Cindy? Okay, best friend naman kita kaya magtatapat na ako sa'yo. Talaga, wala akong damdamin sa kanya, Talia. Ay, kaya pala, hanggang ngayon hindi mo pa rin pinuputol ang relasyon mo kay Brandon. Kasi siya talagang mahal ko. Pero bakit ka pakakasal kay Kenneth? Dahil sa pera niya, ano pa? Kapag nakakuha na ako ng maraming pera sa pangit na yun, iiwan ko na siya. Pero Cindy, masama ang gagawin mo. Sisirain mo ang kahalagahan ng kasal. Sasaktan mo pa si Kenneth. Ang importante sa akin, maging maligaya ako. Kami ni Brandon. At mangyayari yun kapag nakuha ko na ang pera ni Kenneth na pangit. Talia, anak. Nagkagalit ba kayo ni Cindy? Paano ilang araw ko nang napapansin, iniiwasan mo siya. Kapag nagpupunta siya rito, nagtatago ka. Pati tuloy ako nakapagsisinungaling. Pasensya na po, Nay. Para kasing ayoko na makipagkaibigan pa sa kanya. Pero bakit? May masama ba siyang ginawa sa'yo? May masama po siyang ginagawa. Ha? Pero hindi sa akin. Kay Kenneth po. Sa nobyo niya? Opo. Hindi ba napakabait nun? Tama po kayo. Siya ang tumulong sa parents ni Cindy nung magkasakit ang mga yun. Anong ginagawa niya, anak? Niloloko? Opo. Dalawa silang nobyo ni Cindy. At si Brandon ang talagang mahal niya. Ay, kawawa naman pala si Kenneth. Siguro kaya ginagawa ni Cindy sa kanya yon. Dahil pangit si Kenneth. Pero mali pa rin ang ginagawa niya, Nay. Sabi niya, kahit nung mag-asawa na sila, pag nakuha na niya ang pera ni Kenneth, aalis siya. Sasama kay Brandon. Pambihirang bata yun, oo. Masama at napakasakit ang gagawin niya. Kaya nga po, naiinis ako sa kanya eh. Ang totoo, Nay, gusto kong sabihin kay Kenneth ang lahat. Abay, bago mo gawin yon, ihanda mo muna ang sarili mo sa maaaring maganap. Napasyal ka, Talia. Pasensya na ha kung naabala kita, Kenneth. Ay, hindi ka abala. Kaibigan ka ng mahal ko, kaya kaibigan na rin kita. Kenneth, Oh, bakit parang malungkot ka? May problema? Sabihin mo, baka makatulong ako. ang bait mo talaga. Wala akong problema. Pero, ikaw, meron. Ano? Anong ibig mong sabihin? Maaring hindi ka maniwala sa akin, pero totoo ang sasabihin ko. Kenneth, hindi ka talaga mahal ni Cindy. Niloloko ka lang niya. Talia, ano bang pinagsasabi mo? Totoo yun. Inamin niya sa akin. Pera mo lang ang gusto niya.
Hindi ko akalaing magagawa mo siraan si Cindy sa akin. Kenneth, hindi ko siya sinisiraan. Nagmamalasakit lang ako sa'yo. Oh? Siya nga ba talagang may hangad sa pera ko o ikaw? Baka naman gusto mong mahulog ang loob ko sa'yo. Nang sa ganon, ikaw ang ligawan at pakasalan ko. Hindi, nagkakamali ka. Alam ko mahirap ka lang kumpara kay Cindy. Kaya maaaring yun nga ang hangad mo. Mahirap nga lang ako. Pero malinis sa kalooban ko. Hindi ako sa Kim. Hindi ko magagawa ang kinilang hindi akin. Umalis ka na. Ayoko nang marinig pang mga sasabihin mo. Alis na! Ikaw pala, Cindy. Ragya! Cindy! Traitor ko! Cindy! Bakit mo sinasaktan ang anak ko? Traitor ang anak niyo, Aling Carmina. Akala ko kaibigan ko siya. Yung para ipapahamak niya ako kay Kenneth. Mali naman kasi ang gagawin mo. Sisirain mo buhay niya para lang mabuo ang sayo. Yaita! Dapat ako pa rin yung panigan mo. Dahil ako ang kaibigan mo. Buti na lang hindi naniwala sa'yo si Kenneth, kaya napahiya ka. Hindi sa kinakampihan ko ang anak ko. Pero hindi talaga tama ang gusto mong gawin. Wala na kayo doon. Mula ngayon, hindi ko na kayo kikilalaning lahat. Oh, anak. Malungkot ka na naman. Bakit? Naiisip mo na naman sina Cindy at Kenneth. Kung maaari ko nga lang sanang ipakita sa kanya ang laman ng puso at isip ko. Malalaman niya hindi ako nagsisinungaling. At maililigtas ko siya sa kapahamakan. Kapag naipakita mo sa kanya yon, malalaman na rin niyang mahal mo siya. Nay, Anak, babae din ako. Nanay mo pa. Kahit isang beses ko palang nakita si Kenneth, alam ko nang mahal mo siya. Sayang nga lang, maling babae ang minahal niya. Pero may magagawa ka pa para matulungan siya. paano po? Ipakiusap mo sa Diyos na tulungan siya. Kahit na hindi para sa'yo, kung hindi para sa kanyang sariling kaligtasan. Daddy, mukhang mahalagang sasabihin niyo sa akin, ha? Tama ka, anak. May problema po ba sa business natin? Wala iho. Pero, sa buhay mo may problema. Oh? Anong ibig niyo sabihin? Aminin ko, narinig ko mga sinabi sa iyo noon ni Talia, ang best friend ng nobya mo. Kaya pinasubaybayan ko si Cindy. Ginawa niyo yun? Oo, para sa iyong kapakanan. Naisip ko, wala namang mawawala kung susubaybayan ko si Cindy. At wala kayong nalaman, di ba, Daddy? You're wrong, son. Oh? Nakikita mo hawak kong sobrang ito? O yan. Nariyan ang mga larawan ng nobya mo. Nakasamang sweet na sweet ang isa pa niyang nobyo na nagngangalang Brandon. Hindi, Daddy. I'm sorry, son. Pero totoo mga sinabi ni Talia. Pineperahan ka lang ni Cindy. Brandon, honey. Halika na. Nakahanda na pagkain. Kain na tayo. Ang bango ah. At saka, wow. Parang ang sarap naman niya. Siyempre naman. Basta't nandito ako sa apartment na inuupahan natin, palagi kitang ipagluluto para naman ganahan ka at marami kang makain. Talagang kaganahan ako. Lalo na sa'yo. Ano ka ba? Mamaya na yan. Kakain pa tayo eh. Unahin muna natin yun. Makakapaghintay naman ang pagkain.
pagkain. Ay, Brandon. Mamilis kita. Dahil nadalang na ang pagkikita natin. Pagkasal na kayo ng pangit na si Kenneth. Oo nga, no? Dahil syempre, kailangan papaniwalain ko siya sa drama ko. Oo nga. Para makakuha ko ng maraming pera sa kanya. Ayun eh. Ay, Kenneth! Mausay ka talaga sa naman, Cindy. Napakasakit nitong ginawa mo sa akin. Minahal kita. Pinagkatiwalaan. Yung pala, hindi ka naman karapat-dapat. Kenneth, sandali. Magpapaliwanag. Tama na! Ay! Hindi na kita paniniwalaan, pataksil ka. At wala na rin kasalan pang magaganap! Bakit ka nalulungkot? Nananaig pa rin ba sa iyo ang damdamin sa taksil na babaeng yan? Hindi po, Daddy. Ang totoo, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil nakaligtas sa pagkasira ang buhay ko. Tama yun. Nalulungkot po ako dahil naiisip kong masasakit na salitang binitiwan ko kay Talia. Iniya ko siya ng gusto, yung pala. Siyang nagsasabi ng katotohanan. Hindi pa naman huli, anak. Bakit hindi mo siya puntahan? Humingi ka ng paumanin sa kanya. Palagay nyo, mapapatawad niya ako? Sa ilang ulit kong pagkakita sa kanya, masasabi kong mukha siya mabait at ang pagmamalasakit niya sa iyo ay nagpapakita lang na mabuti ang kanyang kalooban. Kaya naniniwala ako, mapapatawad ka niya. Kenneth, Ako nga, Talia. paano mo nalaman itong amin? Nagtanong-tanong ako sa ibang kaibigan niyo ni Cindy hanggang sa matuntun ko ito. Anong kailangan mo? Wala na kami, Talia. Ha? Dahil sa mga sinabi mo, sinubaybayan si Cindy ni Daddy hanggang sa mabisto niyang lahat ng mga ginagawang panluloko sa akin ni Cindy. At nahuli ko rin sila ni Brandon. Ganun ba? At least ngayon, alam mo nang hindi ako nagsisinungaling. Oo. Kaya nga, pinagsisisihan ko ang lahat ng sinabi kong masasakit. I'm sorry, Talia. Kalimutan mo na yun. Wala naman akong galit sa'yo. Sana maging magkaibigan pa rin tayo kahit wala na si Cindy sa pagitan natin. Ang ganda ng ngiti ng dalaga ko, ah. Alam ko na. Dahil yan kay Kenneth? Sinunod ko po ang sinabi niyo, Nay. Inihingi ko po siya ng tulong sa Diyos. At natupad naman ang pakiusap ko. Iniligtas po siya ng Diyos sa kapahamakan, sa kamay ni Cindy. Dahil walang hindi kayang gawin ng Diyos. Magtiwala lamang tayo sa Kanya. Ano nga palang balak mo ngayon? Makikipagkaibigan pa rin po ako kay Kenneth. Mabait naman po siya Paano kung ligawan ka niya? Alam ko na po ang gagawin ko, Nay. Alam ko na. Ilalapit ko uli sa Diyos para tama lamang ang aking maipasya. Pumapanig sa katotohanan ang matalinong nilalang at sa bawat gawa niya ay ang Diyos ang gabay sa kanyang panahon.
Mga nagsiganap: Susan Robles, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Bobby Cruz, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon.